Sir, possible pa rin ba na maipatawag si Senator Cayetano kahit wala siya sa general information sheet nung FISGO? Posible yan, depende sa magiging testimonya ng mga ipapatawag namin. As we speak now, marami na rin ang nagpahayag na gusto nilang tumistigo. So kung lalabas yung pangalan niya ron para magbigay linaw sa investigasyon, kailangan siyang ipatawag. Sir, are you ready to face Senator Alan? Always ready. Opo. Yes, I want to see him. No, we came from the same law school. Nagkikita kami in the hallways of the law school before. Ano po yung nakikita ninyong mga legal dilemma, sir? If ever, kung meron man, sa kanya sa ganitong sitwasyon? Yeah, well, unang-una nga, paano ka magiging chairman kung nagpakilala kang chairman tapos hindi ka naman member ng board? Pangalawa, if you acted as chairman na hindi ka chairman, that is an ultra vires act na tinatawag. That is outside of the scope. Because anything that is being done by a corporation, whether it's an NGO or not, should be through a board resolution. So hanapin natin yun, yung mga papel na yun, at we will ask Tad Susana, yung tumayo na chairman, bakit hindi siyang tumatayo na chairman in all the functions and the occasions. Sir, sabi ni Senator Ping Lacson, may mga ghost flood control projects din sa Taguig City. Will the NBI investigate this matter, sir? Well, in fact, we're already investigating kasi noong 2022, meron siyang 11 proyekto dyan na somehow related doon sa mga pinangalanan na top 15 contractors. Investigahan namin yan. Kaya lang, since tinanong nyo, baka sabihin yung timing na naman. And anyway, public na naman yan dahil sinasabi ni Senator Lacson. So, I think we should mention it. Sa award na binigay po kay Agent Taboy, ano po yung significance po at mensahe gusto ipahatid ng NBI? Well, it's a recognition ng totoong panunungkulan ng NBI. Napakahirap nung pinagdaanan niya. He was put into a situation na akala mo mayroon siyang pananagutan. Yung pala, he gracefully did his job na pinoteksyonan niya yung institusyon, pinoteksyonan niya yung mandato, at pinoteksyonan din niya yung lugar na yun at ang mga kasama niya doon sa araw na yun. So we encourage our team to do the same. So yung kanyang tapang at yung kanyang paniniwala sa kanyang mandato, ang kanyang isinagawa ng araw na yun. Sir, bukas nakatakda na po kayong humarap sa Senado. Ano po ang paghahanda na niyo po ginagawa? Naghahanda lang tayo na kung ano man yung ating dapat sabihin doon at itanong sa atin, yun lang naman yung sasagutin natin base sa ating nalalaman. Over the weekend, sir, nagkaroon po ng FB live si Senator Alan Cayetano. Konti lang po yung kanyang mga binanggit patungkol po sa inyo, pero ang isang nakaago kasi po, minion daw po kayo ang administrasyon. Well, hindi na natin siguro papatulan yan kasi ang sabi ko na nga doon sa pahayag nung nagpapasalamat ako doon sa liderato ng NBI, yung mga officials natin na they come out with a statement at sinasabi nga doon, pagka wala kasing mabuting iaargumento doon sa mga inahayag sa'yo na dapat mong sagutin, wala kang masagot, you'll go to name calling. Yan yung alam ng mga lawyers yan, yung ad hominem yan eh. So, insultuhin mo na lang, tawagan mo ng pangalan, di ba? So, hayaan na natin siya. Siguro, yun yung paraan niya para pumukaw ng atensyon sa ating publiko. Sir, possible pa rin ba na maipatawag si Senator Cayetano kahit wala siya sa general information sheet nung FISGO? Posible yan, depende sa magiging testimonya ng mga ipapatawag namin. As we speak now, marami na rin ang nagpahayag na gusto nilang tumistigo. So kung lalabas yung pangalan niya ron para magbigay linaw sa investigasyon, kailangan siyang ipatawag. Sir, how big is that? Kasi parang it came from his mouth po na parang siya ang chairman ng FISGO, tapos ngayon sa documents wala pa. That is a problem kasi very clear naman yan kahit sinong abogadong tanungin natin na bago ka maging chairman, kailangan miyembro ka ng board. Kung hindi ka miyembro ng board, paano ka naging chairman? Base sa pag-aaral namin, may nakarating sa aming dokumento, ang nangyari pala dyan, he was appointed as an interim chairman by the PLC. Pero ang instruction sa kanya is to immediately incorporate the PISGO. So na-incorporate yan, gumawa, pero he's not part of the director. So he can no longer serve as a board. Ang mangyari dapat, yung binuo na PISGO will elect their set of officers.
So, medyo yun yung questions dyan, yun yung kailangan mo ipaliwanag dyan. Ano po yung nakikita ninyong mga legal dilemma, sir? If ever, kung meron man, sa kanya, sa ganitong sitwasyon? Well, unang-una nga, paano ka magiging chairman kung nagpakilala kang chairman, tapos hindi ka naman member ng board? Pangalawa, if you acted as chairman na hindi ka chairman, that is an ultra vires act na tinatawag. That is outside of the scope. Because anything that is being done by a corporation, whether it's an NGO or not, should be through a board resolution. So, hanapin natin yun, yung mga papel na yun. At we will ask Tad Susana, yung tumayo na chairman, bakit hindi siyang tumatayo na chairman in all the functions and the occasions. Sir, yung subpoena, sir, ng tatlong Facebook officials, napadala na po ng... Hindi, ngayon pa lang kasi pipirmahan ko pa lang yung sa PINA. No? Tatlong piskok. May opisina naman silang nakalagay doon, although I have reports that the office is not functioning as a normal office. It's just a virtual office. No? So yan yung mga kailangan. Sa Taguig to, yung opisina na to. Sir, sabi ni Senator Ping Lacson, may mga ghost flood control projects din sa Taguig City. Will the NBI investigate this matter, sir? Well, in fact, we're already investigating kasi noong 2022, meron siyang 11 proyekto dyan na somehow related doon sa mga pinangalanan na top 15 contractors. Inimbestigahan namin yan. Kaya lang, since tinanong nyo, baka sabihin yung timing na naman. And anyway, public na naman yan dahil sinasabi ni Senator Lacson. So, I think we should mention it. Director, may panawagan po yung Citizen Crime Watch na ipagpatuloy niyo raw po yung investigasyon kay Secretary Dizon kahit na napawalang sala siya noong 2021. Well, may binanggit naman na dyan yung ombudsman. So, I will coordinate with the Office of the Ombudsman what will be the direction. Ang malinaw ditong binabanggit kasi namin yung sa PISGOC, yung mga unliquidated na expenses, sa rental, just to give you something. In 2023, may binayaran pa silang rental na mga 300 million. So tapos na yung event, may binabayaran pa. Then consultancy na almost 400 million. Malaki talaga na halaga na ang punto dito, meron ditong public funds na pumasok. When public funds is used, ang kasunod niyan, there should be accountability and it should be audited by the Commission on Audit. Sir, kung in-assign po ng interim chairman, base po sa dokumento hawak po ninyo, si Senator Cayetano, meron po bang conflict of interest po doon? Ay may problemang legal? Dahil ang POC po ay gobyerno, ang Facebook po ay NGO. Well, we have to check on that because when he was assigned, I think he's still the Secretary of the Foreign Affairs. Kaya nga nalagyan ng 7.5 na billion na budget for SEA Games yung DFA na kung saan nung umupong secretary si Secretary Teddy Boy Locsin, nagulat siya, isinuli niya yung pera na yan. That is on record. That is on record. Dito, hindi tayo nag-live selling o nagbo-broadcast na parang nagkakwento-kwento lang tayo. No? We have all the documents to support, the evidence to support, the testimony to support us. There are a number of individuals who are willing to testify on the matter. Sir, are you ready to face Senator Alan? Always ready. Opo. Yes, I want to see him. No, we came from the same law school. Nagkikita kami in the hallways of the law school before. Okay.